isa pa, nakiisa yan. kayo dun sa Women's Month. Ako natatawa riyan sa Women's Month eh. O, ha? Eh, mga tao, women's rights lang, puro ipokrito. Pag Women's Month lang, bago si Ate V, banat pa naman, yung pagbabastos daw kay Ann Curtis. Yung pambabastos ng asawa mo nung kinuha yung PhilHealth funds. Na yung mga kababaihan na buntis, hindi makapag-check up, hindi mabigyan ng gamot. Kababaihan na merong sakit, hindi makapagpagamot, hindi makabastusan din sa kababaihan yon. Hindi lang Women's Month po nating galangin ang karapatan. Hindi lang ng women, lahat may karapatan. All day. Oo, walang special preference sa isang demokrasya. Pagpaumanhin niyo po na wala po ako kahapon sapagkat I paid my last respects to a fallen friend. Of course, alam niyo na kung sino yon. Si Boss Edgar Cabangon. Kasi ihahatid na po siya. Hinatid na po siya kahapon. Sa huling hantungan. Sa kanyang huling hantungan. So medyo nakakalungkot. Pero ganun po. Pero ang iniisip ko na lang, masayahing tao si Boss Edgar. He would not want us na maging malungkot. Yes, that's anyway, Boss Edgar, for everything that you have done, not only for me, not only for us here sa Aliw Broadcasting, kundi sa sambayan ng Pilipino, sapagkat hindi lang po alam ng maraming tao ang paglilingkod ni Boss Edgar at ng buong Cabangon Chua family sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nagkakawang gawa, sabi sa Biblia, wag mo nang i-anunsyo. Sapagkat pag inanunsyo mo, yun na yung reward. Pero pag ang nakakaalam lamang ay ikaw at ang iyong Diyos, ang Ama, ay nasa langit po ang iyong gantimpala. And not only that, you'll never be forgotten. Yes. So, Boss Edgar, pahinga po kayo. We will continue your advocacy. Ayan, at yung sasagot yan sa'yo, sir. Yes, oo. Kasi naman hindi pa yung Sasagot mga korap ang kinuha yung pang mabubuting mga tao. Anyway, alam nyo dito sa Pilipinas, speaking of mabubuti, hindi mabubuting mga tao, alam nyo, nagkakaroon na yata ng kultura. Alam nyo talagang yung example ng nasa pinaka-tuktok ng liderato ng pamahalaan ay bumababa po yun sa ibang mga opisyal. Katulad ditong isang pangyayari, nagulat ako, yung kaibigan natin na journalist din. Entertainment journalist na si Arniel Serrato. Nagreklamo siya kasi siya ay taga Muntinlupa at walang tubig ang kanilang lugar. At actually sa ngayon ay 5 araw na pang 5 araw na ngayon walang tubig. As in, parang nasa disyerto sila. Wow. Kahit tubig, kahit too small, wala. So, nag-post siya sa social media. Tinag niya si Mayor Biazon. Sabi niya, bakit naman walang tubig? Siyempre galit siya. Yung pangkaraniwang tao po to, hindi naman po ito yung ito yung rant niya. At alam nyo, kahit galit ang mamamayan, minsan may tinatawag na righteous indignation Yung may dahilan kung ba't nagagalit. Lalo na, alam nyo, lalo na yung mga pangkaraniwang tao na umaasa lamang sa gobyerno na magbigay ng basic service, nagalit siyempre. Sabi niya, ayaw pala magpatag ng mayor ng Munti na si Rufy Biazon. Inutil pakitanong ba't ang Ayala Alabang never nawala ng tubig. May sinabi pa siyang word na medyo maanghang. Anong ginagawa mo, papogi everyday, pahatid-hatid ng maintenance, mas importante, mayor, magserbisyo ka. Siyempre galit yung tao. Tama. Sumagot yung mayor. In fairness kay Mayor Biazon, kilala ko naman yan, hindi naman ganyan ang ugali niyan Di nagpaliwanag, pero ang hindi maganda rito, yung huli. Okay na sana nagpaliwanag siya, etc. Sabi dito, pero para maging maayos ang usapan, dapat maayos ang pananalita. Sa aking palagay, medyo bastos ka makipag-usap. Kaya huwag kang magugulat kung sakali ikaw ay i-block ko.
wala akong panahon sa bastos, walang modo at walang kwentang kausap. Sa Okay, kanya. oo. Sabihin mo nang maanghang yung mga binitawan na Okay, salita. okay. These are ordinary people. They're frustrated. In fairness nga kay Mayor, I don't think siya to. Patagay ko mga staff lang niya Tao ito. niya Oo, yan, tao niya yun. oo. Kung tao kayo ni Mayor, you're doing him a great disservice pagka ganito kayo makipag-usap sa mga constituents nyo. Huwag niyong isipin na porket walang kalaban si Mayor, yung last time walang matinding kalaban, pwede niyo nang bastos-bastusin Opo. ang mga constituents. Yan. Kung tao man to ni Mayor, mangangamote po si Mayor kung ganito ugali nyo. Sabihin nyo nang medyo malakas ang dating. Opo. Kayo man, mawalan kayo ng tubig sa bahay ng 5 araw. Hindi ba maaaburido kayo, iinit ang ulo nyo? Kung mukhang amoy balbakwa ka na Dahil, So, dahil ibig hindi sabihin, ka... attorney, walang notice ba yan? Wala siguro kasi nagre-reklamo. Kung may Oo, notice man, kasi meron kung ba may namang... notice, at least may option ka. Meron ba naman lugar na nawawalan ng tubig ng 5 araw, di ba? Opo. Basic service yan. Tubig, kuryente, di ba? O seguridad. Kung nanunumbat man yung tao out of frustration, sa halip na maibsan yung galit ng tao, yung frustration niya sa lack of public service at sabihin, pasensya na po, Opo. sa lalong madaling panahon, susubukan namin magkaroon ng tubig. Opo. Ano sinasabi? Bastos ka bablock ka namin. Paano mo malalaman kung lahat ng galit sa gobyerno ay ibablock mo? Paano mo maririnig ang tinig ng bayan? Di ba? Huwag tayong balat sibuyas. And if yung gumawa nito, I don't think si Mayor to, sana nga hindi si Mayor ito. Hindi yan si Mayor. Palagay ko naman, Matitino ang mga yung mga mayor tao, natin, lalo na si Biasong, kilala ko ito Opo, mild-mannered opo. ito, di naman ganito magsalita ito Opo. Oo, Yan ba wag yung po anak? ganyan. Yan ba yung anak? Yes, kilala ko rin to. Kilala Yes, ko yung yes. tatay. Opo. Yung tatay nito talagang May tigasin. magpakain nyo ng lunch. Oo, yung tatay tigasin, niya. Wag Mabait. pong ganun. Oo. Parang pangit po sa ating mga mamamayan. At Oo. sana, Tama na. malaman ni Mayor to at sabihan niyo yung mga tao niya, huwag kayong ganyan makipag-usap sa constituents. Nangyari na yan, di ba, doon sa Middle East, yung isang consul na tinaboy yung mga tao. Opo. Huwag po tayong ganyan, nakakahawa kasi yan ang problema dito sa administrasyon na to. Dahil arugante ang tagapagsalita, ang mga kawani, Tama. di ba? Nagiging arugante lahat. Ito pa isa, Nadadamay tuloy yung hindi. ito ay maggagawa tayo ng formal na liham Opo. kay Colonel Talento ng Makati Police. Yung anak ko nung Sabado, anak ko abogado Opo. Naglalakad sila doon sa may Makati kasama yung mga kaibigan na nagbi-video sila. Siyempre, mga bata 27 years old. May lumapit sa kanyang mga armado. Bawal daw mag-video roon at ide-detain daw sila. Sabi niya, bakit bawal mag-video? Nasa public place Oo nga. kami. Meron daw synagogue doon. Alam mo yung synagogue, di ba? Yung Jewish place of worship. Yes, Na pinabantayan kasi nga sa tensyon sa Middle East. Kasi baka yung mga Hudyo roon ay Magalit. hindi, yung baka maging victim of attack. Okay. Oo, yung religious hatred. Opo. Alam niyo, nakapunta na ako sa synagogue na yun kasi ang best friend ko, Ayun pala yun. ang best friend ko nung law school, si Glenn Robert Fox, ay Jewish. Sinasama niya ako roon. Oo. Sana sinabing Oo, ng pinagsabihan maayos. na lang. Excuse me po, bawal po rito sana. Bakit po bawal? Kasi may synagogue. Ayun. Hindi naman yung synagogue ang binivideohan nila. Mm-hmm. Bako sabi, i-detain ka namin. Bakit nananakot kayo ng ganun? Mukha bang terorista yung mga tao? Hindi siya nagpakilala? Nagpakilala na nga siya, abogado ako. Bago nung tinatanong niyo, anong pangalan niyo ay ibigay. Kaya't kami ay liliham, Colonel Talento, sabihin niyo naman yung mga tao niyo, ha? Valid yun. Ang pulis po ay hindi nandito para maghari. Tama. Kung talaga namang may reason na iprotektahan yung sinagogue, hindi naman sa paraan na para namang mga panahon ng hapon tayo Para mga lumulong Pilipino, yung mga mga tao. pulis, kapwa Pilipino nyo yung kausap, nagpakilala ng abogado, May pananakot hindi ko pa. sinasabing special treatment nyo, pero obvious naman na wala namang ginagawang hindi naman yung mga galing sa isang grupo na maaring maging threat o Opo. banta sa seguridad ng sinagogue. Hindi nga nila alam sinagogue yun Oo. Meron lang mga tao armado, binabantayan. Bakit naman parang arogante ang dating? Di ba? Ay, marami yan, Ganyan Tony. yung mga tao. Ito si Ate V, isa pa. Nakiisa Marami yan. kayo dun sa Women's Month. Ako natatawa yan sa Women's Month ha?
mga tao, women's rights lang, puro ipokrito. Pag Women's Month lang, bago si Ate V, banat pa naman, yung pagbabastos daw kay Ann Curtis. Yung pambabastos ng asawa mo nung kinuha yung PhilHealth funds. Na yung mga kababaihan na buntis, hindi makapag-check up, hindi mabigyan ng gamot. Kababaihan na merong sakit, hindi makapagpagamot, hindi makabastusan din sa kababaihan yon. Hindi lang Women's Month po nating galangin ang karapatan. Hindi lang ng women, lahat may karapatan. All day. Walang special preference sa isang demokrasya. Class legislation ang tawag doon. Huwag kayong Women's Month na Women's Month, mga ipokrito kayo. Lagi, igalang nyo. Kung talagang gusto nyo makipaglaban sa pambabasto sa babae, yung mga NPA na nanre-rape ng babae. I-call out nyo kahit hindi Women's Month. Kahit Abril, Mayo, kahit Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Pero Tony, yung topic ko sa Filipino Mirror, Women's Month din. Pero ang pinortray, ang kinuha kong personality si Margaret Thatcher. During those days kasi, ang pagkababae niya ay umaangat dahil siya yung kauna-unahang minister ng UK. At saka, babae siya, matigas siya, hindi siya nana. Yes, hindi siya snowflake. Matigas. Na konting komento lang, nasasakta na. Hindi Alam po. mo, ang favorite poem ni Margaret Thatcher na yes. paborito ko rin. Opo. Kasi sabi sa kanya, bakit ganyan? Ang dami mo ng kalaban. Opo. Sabi niya, i-recite niya itong poem na to. Pakinggan ninyo. You have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. Opo. He who has mingled in the fray of duty that the brave endure must have made foes. If you have none, poor is the work that you have done. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing. You've hit no traitor on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. Opo. You have not turned the wrong to right. You've been a coward in the fight. So, wala kang kalaban, wala kang ginagawa. Pagka ikaw ay nakikipaglaban, syempre, alam ka naman makikipaglaban ka mag-isa, ay magkakaroon ka talaga ng kalaban. Kaya yung mga ginagawa nyo, bash lang kayo, wala akong pakialam sa inyo, sanay na po ako. Binabash nyo ako, nag-umpisa kayong bashing ng marami nung pinagtanggol ko si GMA at saka si FG. Ano nangyari? Di ba absuelto? Di ba absuelto? Bash kayo ng bash, ulalo kayo. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Thank you very much kay Secretary Rex Gatchalian. Yan, maayos yan. At alam nyo, tama naman yung may ayuda. Pero lahat ng ayuda, not only this yung ayuda ng DSWD, any kind of subsidy ay short term lang yan. Kailangan structurally ayusin mo. Halimbawa, yung sinatabi kong benchmarking, di ba? Na pagkat tumaas ang presyo ng diesel o gasolina, petroleum products, automatically magkakaroon ng fair hike by law. Hindi na naghihintay ng hearing. At I know also for a fact, sinasabi sa akin ng mga kaibigan natin, marami naman tayong kaibigan sa gobyerno, yung mga karir, nahirap din daw sila magbigay ng subsidy. Bakit? Ninakaw na kasi. Aray ko. Walang biro. Ninakaw na kasi hindi tayo. nila ngayon alam kung saan maghahagilap ng kwarta. Yung mga sobra-sobra, ano naman sila, mag-volunteer na ibigay yung kanilang sobra. Pwede naman, pero ang gobyerno dapat nag-aayos yan. Structurally, hindi yung band-aid na, bigyan natin ng tigli 5,000 yan. Hindi pwede yun. Kailangan yung batas na benchmarking na. Kasi sa tax din kinukuha yan eh. Opo. Sa gitna ng paghihirap, anong ginagawa ng mga etyoserang frog na mga analyst, pati si GMA, kinakabit dun sa 18 Marines. Grabe Ano namang kinalaman ni GMA doon? Anong mapapala ni GMA na maglabas ng 18 Marines? Ang hirap sa kanila, nililihis niyo yung usapan sa 18 Marines, katulad niyan, katawat-tawat talaga tong gobyernong to. Sabi namang 18 Marines, willing daw silang mag-testify before the Blue Ribbon. Tinatawag pa ni Ping. Hindi. Bakit? Dahil papuntang Malacanang ang narrative ng mga 18 Marines. So, umpisa pa lang sinasabi na hindi credible. At ang nagpatawag yung NBI.
bago naghahanap ng butas. Ayun. Hindi po talaga ganyan. Ha? Sinasabi nila, tama doon yung proseso. Kailan naging tama na yung whistleblower? Di ba? Ang inyong ganyan ba ginawa nyo kay Madriaga? Noong nag-testify against Sara? Ganyan ba yung ginawa nyo sa mga testigo kay Tevez? Hindi. Ganyan ba yung ginawa nyo kay Patigongan? Patigongan ba yun? Ano ba yun? Yung witness kay Atong Ang? Opo. Hindi pa nga nagkakaroon ng sworn statement yun. Pinaniwalaan nyo na kung ano nang pinagsasabi nyo kay Atong Ang Bakit double standard? Di ba? Katulad niya si Ping. Di ba may pumunta roong Yusek? Nakatago yung mukha niya. Sabi niya, hindi pwede yan. Pinaalis niya. Paalisin nyo. Pero yung testigo niyang dalawa, yung niya dalawang paalis. babae, nakamaskara, hindi niya pinaalis. Ganyan ka double standard ang mga tuta ng pamahalaang ito. Mabigat. Ang hirap kasi dyan sa analyst, kahit sino na lang kolokoy, hey Derian, si Llamas, basta may bibig, analyst na. Kaya ang nangyayari, yung analyst nila with emphasis on the anal. Labas sa puwet. Galing sa puwet yung pinagsasabi. Eto pa ang hindi inaasikaso, yung political dynasty law. Nababaon na yata sa limot, sinabi po ng isang survey kamakailan na ang karamihan ng mga Pilipino ay pabor sa anti-dynasty bill kasi sawan-sawa na po sila sa dynasty. Okay. Katulad sa Antipolo. Eto, natatawa ako sa mga tao, Opo. Galit. Dapat ang magalit kayo ay yung baleta. Hindi ko naman sinasabi totoo pero may alegasyon. May alegasyon na tumanggap ng maleta ang nasirang Congressman Acop. Bago tuwan-tuwa sila, natalo daw yung si Red Llaga sa Antipolo dahil daw inendorso ko. Inendorso ko si Red Llaga dahil wala pong bahid ng skandalo. Paano hindi matatalo? Kung totoo yung maleta, di maraming pangampanya. Di ba? Dynasty na yun Kala ko ba sa dynasty? Kala ko ba gusto nyo good governance? Bago tuwan-tuwa kayo, nanalo yung taong hindi dynasty. Walang bahid ng alegasyon ng korupsyon. Tuwan-tuwa pa kayo dahil lang sa galit nyo sa akin. Pasensya kayo sa Antipolo kung hanggang ngayon, alam nyo, tagal-tagal na ng mga akop sa 2nd District ng Antipolo. Opo. Hanggang ngayon, wala pa rin district hospital doon. Nakikidayo pa sila sa ibang munisipyo Yun ang malaking para problema. magpa-hospital. Totoo Bago, po yun. tuwan-tuwa kayo, natalo si Red Llaga, you get the government you deserve. Ganyan lang talaga yan. Kita mo naman, napakarami. 64% ng sumagot sa survey tungkol sa political dynasty ay pakayag sa Ayun panukalang pala batas at na maging batas na nagbabawal sa mga dynasty. Ngayon baka sinasabi nyo, dynasty ka ng dynasty kasi pro Duterte ka. Hindi ba may dynasty rin ng mga Duterte? Nandiyan si Polong, nandiyan si Baste, nandiyan si Sara. Di ba apektado po lahat? Hindi po Duterte ito, hindi Marcos, hindi Lenny, hindi po maganda ang dynasty para sa isang bansa. At yan ay recognized ng ating konstitusyon. Kaya nga sinabi, political dynasty ay bawal, ay masama sa batas. Ngunit, iniwan na o ipinaubaya na sa lehislatura kung ano ang definisyon ng political dynasty. Ang problema, 1987 pa yon hanggang ngayon, since puro dynasty nga, ayaw nilang gumawa ng batas. Ngayon, meron na ang inatupag naman kung ano-ano. Kay 18 Marines, kay impeachment ni Sara, yun ang pinag-aatupagan nila ng pansin. Paano uunlad ang ating bayan? Kung yung mas importanteng legislation, yung anti-dynasty bill, pinababayaan nyo dahil sa politika. Puro politika. Ang tinitira nyo, si Suntay. Nakabuti ba sa bayan? Yung ginagagawa nyo kay Suntay. Pakan nyo ako. Wala naman akong sinasabi. Sinabi ko lang, kung ayaw mong pagnasahan, huwag ka mag-post ng yung mga sexy pictures. Common sense. Hipokrito kasi kayo Lahat ng kayo hipokrituhan nasa sa inyo. Kaya wala nga senso itong ating bansa. Nakakahiya na nga tayo, Diba? attorney. Magha-150 na daw yung gas. Tatalakayin natin yan sa ating pagbabalik. Opo. Ano pang inintindi nyo? 18 Marines na nagtuturo ng korupsyon. Unpracticed pa rin.
Anong ginagawa ng Gabriela? Ann Curtis pa rin. Bumababa ang presyo ng gasolina nung nagdadaldal kayong BS nyong misogyny chuchu. Oh, wala. Kabote kayo. My God. Hipokrito kayo. At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio.